Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dula. Love and Memories. Sinabi sa akin ni Rosie na kursunada niya si Rigor. Kaya nabigla ako, pero hindi ko inamin yun sa kanya para hindi siya magtampo. At sa isip-isip ko, iwasan ko na lamang si Rigor. Pero nang minsan na malengke ako, nagkataon na namang nandun siya. Binuhat ang pinamili ko at inihatid ako sa bahay namin. Nag-usap kami sandali at umalis din kaagad. Subalit, nakita kaming dalawa ni Rosie. Huwag mo nang ipagkaila sa akin, ate. Kursunada mo rin si Rigor, di ba? Kahit sinabi ko na sa'yo na kursunada ko siya. Ha? Juan Rosie, hindi. Hindi ko siya kursunada, no? Nag-usap lang kaming dalawa. Pero umalis ka agad. Kung ganon, bakit pa kayo nag-usap na dalawa? Bakit hindi mo ko tinawag para magkausap kami? O dapat ikaw ang lumapit sa amin. Hinintay kitang lumabas pero hindi ka naman lumabas. Kaya kinausap ko siya. At saka may importante pa siyang lakad eh. Aminin mo na, ate. Natutong sinabi ko, di ba? Tama na yan. Kulit mo naman. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo, ha? Wala akong gusto sa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi na. Isusumbong kita kay Itay na gusto mong agawin sa akin si Rigor. Ano? Gusto mo bang pagalitan ako ni Itay? Hindi naman totoo na kursunada ko si Rigor. Hindi, Rosie! Hindi! Itay, may sasabihin sana ko sa inyo. Sana'y pagbigyan ninyo ang hiling kong ito. Ano ba yan, Rosie? Sige, sabihin mo sa akin. May problema ka ba? Oo nga po, Itay. Si ate kasi, alam na kursunada ko si Rigor. Pero lumalapit pa rin siya kay Rigor. Kaya kausapin niyo si ate para layuan na niya si Rigor. Ano? Teka, sino bang liligawan ni Rigor sa inyo ng ate mo? Itay, ako ang unang nakilala ni Rigor. Pero sumingit ang ate at inaagaw niya sa akin si Rigor. Totoo ba ang sinasabi mong yan? Hayaan mo, akong bahala sa ate mo. Hindi pwedeng yang ikaw pa ang bibigyan ng problema. Dapat ay unawain ka niya at ibigay ang magpapasaya sa'yo. Ay, salamat po, Itay. Kung naintindihan ninyo ko at naiintindihan niyo rin ang nararamdaman ko. Dahil hindi ko kaya kung mapunta si Rigor kay ate. Hindi ako papayag, Itay. Hindi po. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Ano naman ang sinabi ni Rosie sa'yo? Parang naiiyak yata. Nagsumbong sa akin na yung kursunada niyang si Rigor ay inagaw daw ng ate niya. Ay, nako, alam ko na yan. Wala namang inaagaw si Alicia. Kundi, kaibigan lang niya yun. Kaya lang, alam mo na ang Rosie na yun. Pero alam ko,
kaibigan ang turing lang ni Alicia doon sa binatang yon. Basta kausapin mo si Alicia. Napagbigyan na lang ang kapatid niya. Kung hindi pa, lumiligaw sa kanyang binata na yon. Alam mo siya, namimihasan na ang Rosie na yon. Mula pagkabata, lahat ng gusto, ibinibigay natin. Kaya yan, lahat ng bagay na gustong maangkin, nakukuha niya. Kaya kawawa si Alicia. Siya lagi ang nagbibigay sa lahat ng gusto ni Rosie. Hayaan na lang natin para wala ng problema. Kung wala pang relasyon sina Alicia at si Rigor. Ang mabuti pa para maliwanagan ang lahat. Para malaman natin ang desisyon ni Alicia. Kung payag siya sa hiling ng kanyang kapatid na magparaya na lang yung anak natin si Alicia para maging masaya si Rosie. Sige, ako na lang ang bahala na makipag-usap ka, Alicia. Alam ko na maiintindihan niya ang sasabihin ko sa kanya. Kung mahal niya ang kapatid niya, ay ibibigay ang magpapaligaya kay Rosie. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Inay, puro luma na yung mga damit ko. Pwede bang ibili ninyo ako ng bago? Si ate, ang dami niyang damit. Ang gaganda pa. Hayaan mo anak, pag may napitas kaming kulay na ibebenta sa palengke, ibibili kita ng bagong damit. Ha? Totoo po, inay? Salamat po. Sabi ko na nga be, ang inay ko ang mapagmahal na ina, kaya swerte ko. Naku naman, binula mo pa ako. Pero, huwag kang mag-alala. Matutupad ang gusto mo na magkaroon ng bagong damit. Ay, opo inay. Para may maisot ako pagdadala ko sa sayawan at mainggit sa akin ang mga kaibigan ko. Teka, Rosie, huwag mong sabihin sa ate mo, para hindi siya magselos, dahil ikaw lang ang bibilhan ko ng bagong damit. Opo inay. Siya nga pala, asan ang ate mo? Hindi ko pa siya nakikita mula kanina. Kwan po inay. Dinaanan ng mga kaibigan at nagsimba po sila. Ganun ba? O sige, magbihis ka rin at magsisimba tayo. Wala po akong isusot Dahil luma na yung mga damit ko. Hiramin mo muna yung damit ng ate mo at yun na lang ang isuot mo para makapagsimba ka. Sige na, kumuha ka na dun sa cabinet niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ay, ano Alicia? Dadaan ka na mamaya. Dadalo ulit tayo sa sayawan. Sige. Hintayin ko na lang kayo dun sa bahay namin. Maaga na lang akong maghapunan para makapaghanda ko. Okay Alicia. Di na tayo mag-iwahiwalay Halina, sige na tayo. Sige na. Dito sige. na ako maghintay ng tricycle. Bye-bye, Alicia. Ay, mabuti na lang. At may bago akong damit na inago para sa dadaluhan kong sayawan. Nakahanda na yon. At hindi na ako magpaplansya pa. Kailangan na makauwi na ako para makapagpahinga muna ako. Tagal naman ng mga pasahero. Dapat may kasama na ako dito nakasakay para makaalis na ito at hindi ako singilin ng mahal. Wala pa naman akong extra pera para pambayad sa pamasahe. Alicia, pauwi ka na ba? Pwede bang sumabay dito sa tricycle na sasakyan mo? Oo naman.
talagang naghihintay pa ng pasahero na kasabay ko. Ganun O, ba? ikaw, saan ka ba galing? May binili lang ako sa bayan. Gabot ng inay ko. Ang mabuti pa siguro kausapin ko yung driver para makauwi na din ako. O sige, ikaw ang bahala. Pero wala na akong pandagdag sa pamasahe. Hindi, Sakto lilib na lang to. kita. Kaya huwag kang magalala sa bayad mo. Teka, atin ka pa sa sayawan mamayang gabi. Oo. Dahil inimbita ako ng mga kaibigan ko. At saka daraanan nila ako sa bahay. Di mabuti. Dahil pupunta din ako doon. At sana tayo ulit ang magkapareho mamaya. Oo Pwede? naman, para masulit ko ang pagdalo kung laging ikaw ang kasayaw ko. Oo naman, Alicia. Teka, at lalapitan ko na yung driver para makauwi na tayo at makapaghanda na tayo para sa sayawan mamayang gabi. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Alicia, ano ba yung sasabihin mo sa akin at ayaw mong iparinig sa kapatid mo? Nay, magpapaalam sana ako sa'yo na dadalo sa sayawan mamayang gabi at kasama ko ang mga kaibigan ko. Daraanan nila ako dito sa bahay, inay. Sige, papayagan kita. Pero maaga kang umuwi, Huwag kang magpuyat. Opo, inay. Ayoko ring magpuyat dahil sasamahan ko yung kaibigan ko. Dadalo sa okasyon ng pinsan niya na may kaarawan sa susunod na araw. Ganun ba? O sige, basta huwag kayong gagala sa gabi. Alam mo naman ang panahon ngayon. Delikado, lalo na sa tulad mong dalaga. Opo, inay. Alam ko naman yan Pero may tagapagtanggol po kami, kaya walang problema. Mabuti naman kung ganon. Kung hindi nila kayo pababayaan dahil ayaw namin ng itay mo na may masaktan sa inyo. Oo nga pala, inay. Asan po si Rosie? Bakit wala po siya dito sa bahay? Saan nagpunta? Pumunta dito ang tiyahin ninyo na nakatira doon sa bayan at isinama siya dahil nagbalik bayan yung pinsan mo. Hinahanap ka pero nagsimba ka raw. Hindi bali, inay. Nandun naman si Rosie. Siguro naman, pag uwi niya dito, may pasalubong din akong ibinigay. Sige, ina po, inay. Papasok muna ako dun sa kwarto ko para makapagpahinga na ako. Mabuti naman at wala dito si Rosie. Hindi niya malalaman na dadalo rin si Rigor sa isang sayawan. Sayang siya. Hindi siya makakadalo sa sayawan ngayon at hindi niya makikita si Rigor. Kaya solo ko ang kapareho kong si Rigor at walang sagabal sa aming pagsasayaw dahil wala si Rosie na atat kay Rigor. Pero alam ko, hindi siya papatulan ni Rigor. araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Oreng, nasaan ba si Alicia? Para makausap ko. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Wala dito. Inimbitahan na dumalo sa isang sayawan kasama ng mga kaibigan.
dinaanan nila kanina? Abay, lagi yata na dumadalo sa sayawan sina Alicia at Rosie. Buti na lang at wala dito si Rosie. Kaya nag-isa lang na sumama sa kaibigan sa sayawan si Alicia. Nako, masama naman niyang laging nagpupuyat. Hindi naman lagi. Dahil hindi sila masyadong nagpupuyat. Sinusunod nila ang bilin ko sa kanila. Mabuti naman kung ganyan ang ginagawa. Na hindi sila nagtatagal sa sayawan para hindi sila mapagod sa pagsasayaw. Oo, iniisip din nila ang kanilang kalusugan dahil ayaw nila ng magkasakit. At ang sabi ni Alicia, ayaw niyang maapektuhan ang itsura niya. Kaya, ganun, inaalagaan niyang kalusugan. Totoo ang sinabi ni Alicia. Sana tigilan na nila ang pagdalo ng sayawan. Nag-aaway si Rosie at Alicia sa nakikilala nilang binata. At ayaw namang patalo ni Rosie. Na ang gusto ay ipaubayan ni Alicia yung binata. Na si Rosie ang naunang nakakilala sa binatang yun. Alam mo ba siya, no? Naisip ko na lagi nating kinakampihan si Rosie. Baka darating ang araw na sumbatan tayo ni Alicia kung sobra na ang ginagawa ni Rosie sa atin niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Naku, sayang naman. May sayawan pala. Sabi ng kaibigan ko. Di bali, minsan lang na hindi ako makadalo. Pero, nakakalibang din ang pagdalo ng sayawan. Dahil doon ko nakilala ang gusto kong maging karelasyon. Naku, namimiss ko na si Rigor. Hindi bali. At sa susunod na araw, ay uuwi na ako. Sigurado na dumalo si Ate Alicia. At sulit ang paglilibang niya dahil wala ko roon na nagbibigay ng problema sa kanya. Pag nakita ko na lumapit sa kanya si Rigor, ay naku, talagang masasaktan ako. Ano kaya mabuti kong dahilan kay Auntie para makauwi na ako? At ang gusto ko, maanyayahan ko si Rigor na mamasyal. Kailangan ko mag-isip ng paraan para masolo ko na si Rigor. Sana ay hindi niya ako hiyain sa aking hiring sa kanya pag niyaya ko siya na mamasyal. Alicia, anak, bakit ko kunti ang kinain mo? Gugutumin ka dun sa pakikipagsayawan mo. Hindi po, inay. Dahil bago kami pupunta dun sa sayawan, makikipag-birthday muna kami dun sa ama ng isa kong kaibigan. Alicia, anak, isipin mo na pinayagan kita na dumalo sa sayawan. Basta maaga kang umuwi, ha? Huwag kang magpupuyat. Opo, inay. Huwag po kayo mag-alala. Susundin kong lahat ang bilin niyo sa akin. Sige po, inay. Kukunin ko na yung damit ko dun sa cabinet at makapagbihis na ako para handa na ako pag dumaan yung mga kaibigan ko dito sa bahay. Kunin ko na dito sa cabinet yung tinago kong damit kong bago. At ngayon ko lang gagamitin to. Ang bago kong damit nasira! Naku! Kabibila ko lang to Pero, bakit nagkaganito? Sino gumamit? Sino?
Ano kaya ang gagawin ni Alicia sa tagpong yan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.